Kayo ba yung tumawag? Oo. Musi, bakit ka nanihina? Kasi hindi ko matigil-tigil yung bisyo ko. Yung paninigarilyo. Kaya pala. Mangusi, alam mo bang masama yan? Panoorin mo to. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema. Cigarette smoking is dangerous to your health. Nakita mo na ba ito sa TV? O di kaya nabasa sa pakete ng sigarilyo? Lubang mapanganib ang sigarilyo sa ating kalusugan at lalo na sa nakakalanghap ng usok nito. Nakakamatay ito. Pero bakit kaya maraming mga tao dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ang patuloy na nangungumaling sa masamang bisyong ito? Kasama na ako. Higit 17 milyong Pilipino na may edad 15 pataas sa kabuuang populasyon ng bansa ang lubhang lulong sa paninigarilyo. Alam niyo ba na may 400 iba't ibang uri ng lason sa karaniwang sigarilyo? Ang usok nito ay nagtataglay ng mahigit sa 4,000 kemikal na maaaring makapaminsala hindi lamang sa kalusugan pati na rin sa kapaligiran. Ilang halimbawa ang ammonia na ginagamit panglinis ng kubeta, ang vinyl chloride na ginagamit sa paggawa ng plastic, ang carbon monoxide na nasa ref at usok ng sasakyan, tar ng gaya ng nasa aspalto, formaldehyde na ginagamit pang embalsamo, at higit sa lahat, ang nicotine na siyang dahilan ng pagiging addict sa sigarilyo. Ang mga lason at kemikal na ito ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit na kung hindi mo maagapan ay maaari mong ikamatay. Maaari kang magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer, gaya ng cancer sa baga. Maaari ka din magkaroon ng sakit sa puso. Magkakaroon ka rin ng COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease na siyang sanhi ng paghihirap ng iyong paghinga. Magkakaroon ka rin ng dilaw na ngipin, maitim na gilagid at mabahong hininga. Yossi Kadiri! Ang paninigarilyo ay maaaring makaapekto sa pagbubuntis. Ito ay magre-resulta ng mababang timbang ng bata. Kung ikaw ay naninigarilyo, damay ang lahat ng taong nakalalanghap nito. Ang second-hand smoke ay may mas matinding epekto. Sa bawat hipit mo, buhay mo at buhay ng minamahal mo Ang nakataya dito. Mga paraan sa pagpigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi madaling pigilan lalo na kung ito'y nakasanayan na. Kung gusto ay maraming paraan at kung ayaw ay maraming dahilan. Narito ang ilang paraan sa pagpigil sa paninigarilyo. Una, gumawa ng listahan ng 5 paunahing dahilan kung bakit gusto mong tumigil at idikit sa pader na madaling makita. Pangalawa, bawasan ang bilang ng sigarilyo na maubos bawat araw. Ubusin lamang ang kalahati ng sigarilyo sa bawat paninigarilyo. At ang pangatlo, linisin ang abuhan ng mga sigarilyo at umpisa tago ang mga ito ng isa-isa. At ang pang-apat, sabihan ang malalapit na kaibigan na titigil ka na sa paninigarilyo para matulungan ka sa nais mo. Sa araw na titigilan nyo ang paninigarilyo, uminom ng tubig mga 2 litro upang tulungang alisin ang mga kemikal sa katawan. Siguraduhing abot kamay ang walang asukal na gum, matigas na candy, toothpick o straw upang matulungan nito tuganan ang paghahanap ng bibig. 1, 2, 3. Mag-ehersisyo ng 30 minuto. Kumain ng sapat. At
simulang ipunin ang perang natipid ninyo sa hindi pagbili ng sigarilyo. Sa mga susunod na mga araw, maaaring sinusubukan ninyong kayanin ang mga sintomas ng pagtigil ng paninigarilyo at paghahanap nito sa araw-araw. Magkakaroon ng mga sandali na gusto niyo talagang manigarilyo. Ang paghahanap ay lilipas din pagkaraan ng ilang minuto. Huminga ng magbagal at malalim hanggang sa makapag-relax kayo at makontrol ang pananabik. Markahan sa kalendaryo araw-araw ang inyong tagumpay. Bigyan ng pabuya ang inyong sarili bawat araw at linggo. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay talagang mahirap kung walang tibay at lakas ng loob. Ito ay paunti-unti at hindi nadadaan sa santong paspasan. Tandaan, kung may paninindigan, may kahahantungan. Mag-umpisa ngayon at huwag bukas o bukas makalawa. Kaya say no to smoking. Kuha mo